Anyway, dumako tayo. Kasi sawang-sawa na tayo no? Doon sa paulit-ulit nilang sinasabi. Sa paulit-ulit nilang sinasabi, mga kababayan, na nasaan daw po yung 20 pesos na bigas na pinangako. Ayan, pinangako. No? Siguro lumabnaw na utak nitong mga DDS na ito, kaya po yung pangako at yung pangarap ay iisa na lang po ang pagkakaintindi nila, mga bossing. Ito, si Kuya Sekyu, si Kuya Sekyu, pinagtatawanan ang ating vice-presidente, mga bossing. Biruin nyo ang security guard hindi ganun kalaki ang sweldo, mga kababayan. Pero, sa mga minumuestra niya at sa mga ipinapakita niya, nakasuporta siya kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Sa nakikita natin sa kanya, okay sa kanya yung pamumuno ng ating Pangulo. O, tingnan nyo ho, mga kababayan. Habang nagsasalita po si Inday Sara Duterte, tingnan nyo ang ginagawa ni Kuya Guard. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Hindi kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos price. Ayun, ang ating vice-presidente, malabnaw na din huwata ang utak. Isa na din po ang pagkakaintindi niya sa pangarap at sa pangako. Ano po? Medyo linawin ng konti linawin natin ng konti. Pangarap, gustong makamit. No? Gustong makamit na sa darating na panahon ay may posibilidad na mangyari o may posibilidad na makahanap ng solusyon. Pangako. Sa loob ng termino niya ay gagawin niyang 20 pesos ang bigas. Ayan, talagang hindi matatapos ang aking termino, ang 20 pesos, ang bigas ay 20 pesos na lang. Pangarap is minimithi mo pero hindi mo pa alam kung ano yung solusyon or baka sa susunod na mga panahon ay makamit. Yun po yung pagkakaintindi ko, mga bossing. Sa kanila, pangako, pangarap, iisa na lang ho. No? Malabnaw ang utak pagka ganun. O eto, dinidiscuss ng ating vice-presidente yung pangako daw. Ano po? Ng presidente. O, atras natin. Mag-promise ng 20 pesos. Kayong maasahan sa gobyerno na ito. Hindi kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos price. Na. Tingnan mo ginagawa ni Kuya, kinaklaw niyo. Alam niyang hindi pwede. Ayan mga bossing, hindi ako talaga ito ang ano ko sa mga DDS. Ginagawang tanga ang mamamayang Pilipino. No? Ito ang masasabi ko sa mga Duterte. Ginagawang tanga ang mga Pilipino o yung mga politiko nila o yung mga senador nila. Akala nila tanga tayo. Bakit mga kababayan? Yung sasabihin niya na hindi pwede, alam niyang hindi pwede ang 20 pesos na bigas. Yung tipo hubang parang walang sinabi ang dating Pangulo o walang ipinangako ang dating Pangulo na maging 7 pesos ang bigas, mga bossing. Yung tipo hubang magsasalita sila sa ngayong araw na ito, pero kagaya na lang, example na lang po, di ba? Yung kay Labunggo, kay Bato de la Rosa. Sasabihin nila, wala po kaming alam o hindi po namin alam o wala pong reward system. Ngayon nila sinasabi yan. Pero pag binalikan mo yung 2019 na record nila doon sa kanilang doon sa pag-interview sa kanila, meron silang sinasabing reward system. Yung ginagawa nilang tanga ang mamamayang Pilipino para ipamukha sa atin na hindi nila gawain yun o hindi nila sinabi yun, mga bossing. Yung parang, wala namang record dati, no? Kaya sasabihin ko ito, ganyan. Sorry, iba na po ang panahon ngayon. Kung yung mga 1980s, merong siguro mga recording, may mga recorded, kakaunti lang, iba ngayon, no? Ngayon, kahit saan ka pumunta, na i-record lahat. No? Na kapag kaya, yung statement mo, nung isang linggo, binago mo, ano na, mapapahiya ka.
Sasabihin, kakasabi mo lang last week, tapos ngayon binabago mo na. Parang ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, pag sinabi ngayon, adik si Marcos, kinabukasan, wala naman ako sinabing adik si Marcos. Ano ang nagiging ng taong bayan? Nagiging reaksyon. Pinagtatawanan ho, mga bossing. No? At diyan, Linlin, nandiyan ka na pala, no? Shout out sa iyo. At diyan ho, unti-unting nawawalan ng gana ang mamamayang Pilipino sa kanya, sa kanila ho. No, sabi ni Lito Trinidad, dito sa amin may 38 na bigas na. O, tuloy natin 'to. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay nyo. Gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Agenda to lower. Ayan na po. Ngayon, ang ginawa nila, eto si Kuya, malamang siya yung siya yung may content niyan. Ang ginawa, nasa ibabaw ho ang dating Pangulong Duterte. Habang sinasabi niya, mga bossing, yung 7 pesos na bigas. Oh, The price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. ano yun, Inday Sara Duterte? Tapos sasabihin mo na alam niya na hindi mangyayari. Ano pa yung sinabi ng dating Pangulo? Mas matindi yun. 7 pesos na bigas, mga bossing. At yan po, yung paulit-ulit na binabanggit at sinasabi ng mga DDS, mga kababayan. 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. Kaya minsan, huwag kayong magagalit sa akin, huwag kong sabihin hinahama ko kayo, mga DDS, ha? Pero kayo na lang yung nagmumukhang mahirap sa Pilipinas. Kayo na lang, yung mga DDS na lang ho ang nagmumukhang hikahus sa Pilipinas, mga bossing. Mga kakamping, sige, expect mo ba na bibili ng ng 20 pesos na bigas? Yung mga kakamping, hindi. Baka ang pinakamurang binibiling bigas niya mga yan, Denorado. Tapos, Jasmine, araw-araw, di ba? Ganon din po sa mga Marcos supporter, mga bossing. Tayo po, hindi tayo nariringgan na nasaan ng 20 pesos na bigas. Mga DDS lang, paulit-ulit, saan ng 20 pesos na bigas? Kaya, ang inyong lingkod, hindi naman po siya nangahamak, pero parang sila na lang ho ang nakikita kong naghihikahos sa Pilipinas, mga bossing. Pero ang katotohanan pala, yung tatay nila, mas matindi pang mangako. 7 pesos na bigas, mga kababayan. Sabi ni Alexis Brian, kahit magkano ang bigas, ang importante si PBBM pa din ang Pangulo ng bansa. At saka ito mga bossing, huwag kayong araw-araw bigas, huwag kayong araw-araw kanin, no? Iba-ibahin nyo. Kasi tignan nyo, isa sa malaking porsyento yata ng sakit sa Pilipinas ay beriberi, tapos yung diabetes. Kasi araw-araw kanin, araw-araw tayo kanin. Subukan yung mag-wheat bread, subukan yung ayun, no? Kailangan lang sanayin, no? Subukan yung magprutas, maggulay, side salad, di ba? Yung mga mura lang 'yan. No? Kunyari, lettuce. Tapos lettuce, kamatis, onion. Tapos haluan mo ng cucumber. Mukha lang mahal tignan, pero kapag binili mo yan sa palengke, mura lang yan. Healthy pa kayo.